kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa mundo ng politika ay nakakabit na ang salitang walang permanenteng kaibigan, kundi permanenteng interes lamang. Sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Ilang mga politiko na ang nakaranas ng pag-iwan ng kanilang mga dating kasamahan at kinukonsiderang kaibigan, masakit man. Pero yan ang katotohanan, kaya ang tanging magagawa mo na lamang ay tanggapin ang kalakalan sa mundo ng politika. Si dating Senador Dick Gordon ay kilalang naging taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong kasagsagan ng kampanya laban sa pinagbabawal na bato. Hindi man sila magkapartido pero maraming nagsasabi na isa si Dick Gordon sa mga kumampi kay Duterte noong panahong ginigisa at dinidiin si Senador Leila de Lima. Kaugnay umano sa involvement nito sa pinagbabawal na bisyo noong panahon ng pandemic, ay umusbong ang haka-hakang sangkot sa malasindikatong galawan ng mga overpriced na gamit para pangontra sa COVID ang Pharmally. Ito ang kumpanyang taga-supply ng mga pangangailangang gamit ng gobyerno pangontra sa COVID-19. Binakbakan ni Gordon ang kumpanyang ito kung saan ito raw ay pinapatakbo ng matalik na kaibigang in-check ni Duterte na si Michael Yang. Hindi nagustuhan ni Duterte ang ginagawang estilo ni Gordon sa kanyang investigasyon sa Senado. Rason para bakbakan nito si Gordon ng mga personal na banat. Ito ang mga nakakatawang insulto na pinakawalan ni Digong kay Dick Gordon. Alam mo, si Duterte probinsyano yan eh. Wala masyadong kilala dito, kaya ang nakikilala niya yung mga military. Pero kung ako ang presidente at pupunta ako ng Maynila magtrabaho dito, maghanap ako ng tao, kung si Gordon lang naman ang makita ko, mag-resign na lang ako pagka-presidente. Mahirap maghanap ng tao na honest ngayon. Sa 1,000, butit na lang kung kasali ka dyan sa 2, Dick Gordon. Yung sabi niya na probinsyano ako, sabagay totoo yan. Pero at least probinsyano ako, my brain stays in my head. Yung utak mo, Dick, nagtutunaw, napupunta dyan sa tiyan mo. You are a fart away from disaster. Intindihin mo muna yung tiyan mo bago ka makialam sa trabaho ko. Tumakbo ka ng vice president, hindi ka naman manalo. Hanggang senador ka lang. Kung gusto mo talaga mag-vice presidente, if you want that title vice president, this is my advice to you. Hindi ka talaga vice presidente kailanman. Sisiguraduhin ko yan. Hindi ka talaga magiging vice presidente. Now, if you want that title badly, what you should do is, you create a private corporation. Make your family the incorporators of that corporation. Then mag-appoint ka ng president, a member of your family as president of the corporation. Then find a way that you'll be seated as the vice president of that corporation. Maabot mo yung sino bang parman doon sa Olongapo? Suntokin mo nga yung gagong yan. Binanata ni Duterte ang pagkamadaldal umano ng senador na si Gordon. Ayon sa kanya, naging kampyon daw ang senador sa isang paligsahan ng tukaton. Marami yan. Lalo na ito si Gordon. Makita mo si Gordon sa mga TV, pagka committee hearing niya, makita mo marami mga congressman. Pag roll call. Pero dahan-dahan yan mawala kasi si Gordon
ang champion noong nanalo sa ilang taon ba yun? Siya ang nanalo sa Tokaton champion. Lahat puro daldal, kanya ang tanong, kanya yung sagot, at siya magsabi kung mali ka o hindi. Anak ng ilang beses na yan, manood kayo, kayong Pilipino, matagal na kayo yan, nanonood kayo, ganyan si Gordon. Gordon is Gordon. Hindi yan si Gordon for the Filipino people. Maniwala kanya, puro English lang yan. Wala sabi ng pakulong, sinong napakulong niya be? Sa anomalya ng gobyerno? Sino? At ang maalaman ng sabihin, Gordon, magsalita yan. Tingnan mo ngayong eleksyon. Bigyan niya sila 30 minutes, magsalita ng 1 oras yan. Ganun yan. Tokaton nga. Hindi ko malaman na, I'm sure that kayo bang mga, well, of course, the Filipino people, have you noticed anything that is right or wrong here? Na nagsasalita yung tao, hindi, ganon. Tapos, ito ba correct? Ito ba, leading questions. Dali nila yung bugbugin 7 hours. 7 hours bugbugin mo ang tao nagtanong, mawawala talaga yan. Baski ako tanungin mo. Sometimes they do that. I think the last time was about 7 hours, the longest. Balik-talin mo para kang German interrogators noon sa Nazi. Baliktarin ka ng baliktarin. Oh, di ba ganito yan? Hanggang yun, pati sila, natutula na. Baski abogado dyan, 7 hours. Kanya-kanyang question. Wala namang kahalagaan yung mga question. Lalo na si Gordon. Siya ang magtanong. Kaya nga pagka si Gordon na ang magtanong, mawala yung mga tao, pati yung mga senador katabi niya. Hindi ba ninyo nahalata sa TV siya lang mag-isa? And I'm sure Gordon realizes or have realized it a very long time ago that he has that nasty practice of depriving others of asking questions. But the guy simply wants to talk and show off to the world that he's a bright boy. Pinayuhan pa ng presidente si Gordon na magpapayat dahil nahihilo daw ito sa tuwing nakikita niya si Gordon. Wala mang question yan. Pareho man tayo, abogado, pumasa tayo sa bar. Iisa lang naman yan. Pero iba ka, Adre. Ang advice ko sa iyo, magpapayat ka muna para medyo nalilipong ako pag tinitignan kita. Huwag mong putulin yan, ha? Totoo yan. Pati yung buhok mo ngayon, iba na ang hinapay. Lahat kayo, pati si Ping, iba ang hirdo. Inintriga raw ni Gordon ang suot na relo ni Duterte kaya binanatan niya na naman ito at siningil sa umano'y utang ni Gordon. Sino bang ayaw ng relo kung magaganda? Ang problema lang, kung may pera ka, kagaya sa iyo, 86 million, ilang relo lang mabili mo. Kaya nahalata ko, napupuna ko kasi ako mahilig sa itong mga ganito lang, mga kasyo. Pero every time magkikita kayo, the last time you were wearing a Rolex, parang gold. Hindi ako nagnakaw ng relo. Pumunta ako ng tindahan.
kayo ang nagnakaw sa gobyerno ng 86 million. Ngayon, ayaw mo pang bayaran. Bayaran mo yan. Ang problema, Gordon, bayaran mo. Kasi kinakailangan ng gobyerno. Dahil magbili pa tayo ng maraming bakuna. Alam mo yan. Kulang ang pera natin. At naipon natin. But we have 110 million souls to worry about. So, pakiusap ko lang sa iyo, bayaran mo. Tapos na ako sa iyo pag nabayaran. Kung ang ilan ay tiklop at ayaw makabangga sa banatan ng mga salita kay Duterte, si Gordo naman ay walang planong umatras. Binanata ng senador ang pagkapalamura ng presidente. Hirap kayong tangkilikin, Mr. President, because you do not act like a president. Today, I tell you, you are not a president the Filipino people can respect. No country deserves that kind of leadership. No country deserves your leadership. Nobody talks to you in international conferences because nauna yung reputation nyo na mapagbura, mapusok, at talagang sinasabi nyo, kill, kill, kill. I am really sorry for you, Mr. President. Ang pinagtatanggal nyo, si Lau, may utang na loob kayo dahil sa eleksyon. You are a cheap politician. Pinaalam ni Gordon kay Duterte na hindi siya takot sa kanya at pinaalala ito kung gaano siya kabuli. Quite frankly, Mr. President, you are boring. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Do your worst, Mr. President, as you did with ABS-CBN. Do your worst as you did with the senator who was elected by the people. And I know you will try to do your worst, Mr. President, like you did with Speaker Nograles before. When when you use PI to a very, very respected schoolmate from Ateneo who became Speaker of the House, Mr. President. Kasi masakit kayo magsalita eh. Saktan niyo na ako. Ang sabi niyo pa, my goodness, akala niyo ba matatakot niyo ako? Pinatay na ang tatay ko, pinahirapan ang tatay ko, ginagranada, inaabangan. You think matatakot ako sa isang nilalang? Takot ako sa Diyos. Takot ako sa tao. Pero hindi ako duwag, Mr. President. You're a bully. And I'm sorry, Mr. President. The Filipino people can fight back against bullies. Filipino can have a revolution against bullies. Hindi rin nakaligtas kay Gordon ang pagkamahilig ni Duterte sa babae at kung ano ang nagawa nito. You're really disrespecting women. Kumakain ka, pipilitin mong hipuan yung iyong maid, pinapakita mo pa doon sa pamilya mo, nakakahiya, Mr. President. Kaya sabi ko, you do not deserve to be president of any nation. I'm sorry, Mr. President. Sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED headlight. Matibay, malakas, at kapag ipakinabang saan ka man mapunta. Maliban sa waterproof ito, ay may 5 rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan. 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED. Kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit 2 araw na walang pahingang nakasindi. Ang LED lights nito, rechargeable at Type-C ang charging port. Kaibigan, kailangang meron ka nito, kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Matindi nga naman talaga ang nagagawa ng politika. Nawawala ang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa. Sa darating na midterm election, panigurado ay may mga pagkakaibigan na namang maapektuhan dahil sa politika. Ikaw, gusto mo rin bang maging isang politiko? Bumotor ka pa, pupunta ka pa sa Subic, at once upon a time, I may have considered you my friend. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.